KBP, oras. Eksakto, en punto, 6:01 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. To the rescue! Ang magkapatid na senador sa kanilang amang si dating Pangulong Erap Estrada na inginuso, na itinuro na siyang nakipagkasundo sa China para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang hamon po ni Senator Jinggoy Estrada sa gobyerno ng China, pangalanan ang presidente na nangakong tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Binatikos naman ni Senator J.V. Ejercito ang isang mamamahayag na lumilingon sa tawag na Bobby Tiglao. Isang kolumnista ng Manila Times, dating tagapagsalita ng Arroyo Administration, na itinuro ang kanyang ama na siyang nangako raw sa Beijing para tanggalin ang barko ng Philippine Navy. Ang punto naman ng kanyang kapatid na ni JV, Ano yun? ang dating Pangulong Erap lang daw po ang may balls. Aha. Sabi nga punto, na ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas at ito pa nga ang nag-utos na i-ground ang Sierra Madre sa Ayungin Shoal Ayun. para harangin ang puwersa ng China sa pagpasok sa teritoryo ng bansa. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Bedroom boy. Gising. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kompleto na ang 2x2. Yun! Dami naghahanap sa iyo, kumbatsero. Wala akong naubusan ako ng dahilan. Ganun. Oo, naubusan ako ng kung ano-ano Naririnig ko mga nga palusot ang ginagawa ko. Naririnig ko Puro nga eh. humahabol. Pagka kasi narinig nilang humahabol, parang darating. Parang darating eh. Parang darating. May nagme-message nga sa akin, kumbatsero. Ano daw ba naging sakit ko? Sabi ko naman tinutubuan lang ng ipin. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay, how are ya? Gusto mo bang ikwento mga kahit maikli kong batsero ang iyong naging paglalakbay? Oo, binabati lang natin muna ang ating mga kababayan dyan sa Australia. Ayan, O, Australia. sa Down Under. Nakasakay ka ba sa kangaroo? Oo. Ayaw tumalon eh. Talaga? Ayaw tumalon nabibigatan sa'yo. Oo. Ang nasakyan ko, camel. Ayun, camel. May camel pala sa... Oo.
Sa Australia? Akala ko nga kumbachero, nagkamali ako ng pinuntahan. Hindi ba nga pa Dubai to? Dubai yan Oo, di ba nasa Dubai ako? Oo. Diyan pala sa Sydney, merong lugar na kahit na winter ay napakainit. Ganun ba? Oo, diyan sa, ang tawag nila doon kumbachero, Port Stephens. Sa Sydney pa rin? Sa Sydney, sa yun Sydney. ang mga lugar na yun, May camel. Oo. May camel, tapos... Ano kaya yun? Imported? Hindi. May disyerto talaga? rin kasi sila kumbachero May ganun ba? disyerto din. At saka ang... Hindi ba nag-aaway ang camel at ang kangaroo? Ay, hindi sila nagkita. Kung nagkita sila, sigurado Magkakatadyakan yan. yan. No? Tapos... Nakakatawa siguro magkita yan. Ano? Hindi, saka maganda rin yung ganitong klase ng sitwasyon na tayo init na init dito. Tapos malapit-lapit lang naman sa atin ng Australia. Winter doon. Oo, ganun talaga. Yun ang kabaligtaran ng nararamdaman natin dito. sa Amerika, sa Europa, 'di ba? Saan ba yung nagkasunog din? Bukod sa Hawaii. Hindi, bukod doon sa Hawaii, sa Portugal, sa Spain. Grabe nagkakasunog sa init. Pero diyan sa Down Under, ayan, yung Australia, New Zealand na yan, yan naman malamig. Pag malamig naman, sa western Amerika part, at Europa, mainit napakainit. naman. Sa bandang December daw, kumbachero. Napakainit. Mainit sa Australia. Ang Disyembre niya daw Malungkot. naglalagablab. Ang Disyembre nila ay malungkot. Maraming mga Pilipino doon, kumbachero, na ang paraan ng pagpasok doon ay sa pamamagitan ng student visa, yung pathway na tinatawag, kumbachero. So, papasok ka doon para mag-aral, pero at the same time, pinapayagan ka na rin ng Australian government na makapagtrabaho. Limited lang ang number of hours. Ayan, So, sa mga kababayan natin nga dyan sa Australia, ay sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Gano'n na kaya karami yan? Mga Pilipino marami doon. na rin Marami siguro. na, kumbachero, masasalo-salo. Si TJ Korea nga, palakad-lakad ako nasa... Sa Australia din pala si nasa TJ. Melbourne. At nagbukan siya doon. May radio station doon, kumbachero, radio TV, na siya ang anchor. Tinan mo nga naman, sabi siguro ni TJ. Dati inuutos-utusan nyo lang ako. Ayan, congratulations sa ating mga kababayan. Binabati natin ang mga taga SBS, kung ba ang pangalan SBS. ng actually TV network, TV radio din yun, na multiracial. Okay. May mga oras na Pilipino, may oras na Indian, may oras talaga. na. Kaya maganda. At ito po ay... So, Indian ang programa ni TJ Korea? kung hindi ako dumating, baka tawagin niya ako Indian. Kasi sabi niya, punta ka dito. Nagprograma kami dalawa. Ganun ba? Ayan, yung SBS Audio, ang tawag. Pero, inabutan ka naman, inabutan ka. yun lang. Wala pala. Hindi, pero matutuwa ka kumbachero dahil akalain mo may ganitong klase ng oportunidad sa media at Tagalog. Tagalog ang broadcast at inaabangan ng mga Pilipino doon ang oras ng Filipino broadcast. Ayun. Nag-iintay kasi ng mga latest mula dito sa Pilipinas. Ayan. Pero kung nagsasawa naman kayo dyan kay TJ Korea, ang 2x2, ang DCRH, meron Nandito. namang live streaming sa YouTube, sa Facebook. Ayan. Hindi kayo mabibigo. Ang mga kumbachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Chaphun, 6:10 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Ligtas, walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Tuesday, Swell Day.
15 ng Agosto Oo nga pala. 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Hirit ng transport group na pisong rush hour fare hike, ibinasura ng LTFRB. Pagcor, planong maglagak ng 4 na bilyong piso sa investment o Maharlika Investment Fund. Kasiguran Aurora nakapagtala ng Extreme Danger Heat Index na umabot ng 60 degrees Celsius kahapon. Grabe. Malacanang tiniyak na walang ginastos ang pamahalaan sa cultural fashion show na proyekto ni First Lady Liza Marcos. Pinakamababang presyo ng bigas sa Pasig City umabot ng 50 pesos Naku po. kada kilo. Patay na pulis sa ambush sa Basilan, 2 na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:16 ang ating oras. Bago sa detalye ng ating mga balita, kunin muna natin kumpatsero si Senator JV Ejercito. Sige nga. Bago lang pumadyak. Ayun, oo. Bike to work yan eh. Si Senator JV. Senator JV, magandang morning! Hello, Senator. Senator JV. Yun. Ayan. Yan. Yes, sir. Senator? Magandang morning, Senator JV. Yes, magandang morning. Good morning, Kapigil at Jerry. Magandang maga. Nakasakay ka na ba sa bike mo, Senator? Hindi pa. Pasakay pa lang. Buti inabot namin. Buti inabot ka namin. Ay, nako. Bike to work, doon sa mga kababayan natin, hindi yung nagbibiro. Talagang Oo. nagbibisikleta to si Senator JV. Dahil nagtitipid. Nagtitipid. Ay, mahal ang gasolina eh. Tataas na naman. Ayun, tumaas na. Tumaas na kanina, alas Oo. 6. 150 ang diesel, 190 ang gasolina, ang kerosene ay 150. Ganon din ang tama ba, Mother, 150 rin sa kerosene ang itinaas? Oo, yun nga. Okay. Dapat lang magtipid. Yan. So nagbabike to work si Senator JV. Tama? Bok? Tama, Jerry. Anthony, kasi una-una, traffic yun. Galing po sa Salwa, papunta Senado, 1 oras. Pag nag-bike ka, mas mabilis pa. Tapos, at least nakapag-exercise ka na rin. Iyon ang importante doon, yung exercise. Tama. Okay. Senator JB, nung tinatalakay namin dito yung binanggit ng China na may nangako. May nangako May daw nangako. na aalisin dun yung Ayungin Shoal, nung binilang-bilang namin yung barko, yung Barko BRP sa- Sierra Madre sa Ayungin Shoal, binilang-bilang namin dahil sabi 24 years ago. Oo. Nung kwentahin namin Carry 1, Baro 1 from 2. divide nan. 1999. Tapos ang pangulo nun yung tatay mo si Erap, ganun lang diniscuss lang namin ng ganun na siya ang presidente noon, pero meron palang nagturo mismo na si former President Erap ang nangako. Apo. Ang sa akin, Jerry, actually, tama kayo. Panahon ni President Joseph Estrada, nung ang BRP Sierra Madre ay sinadsad, no? Diyan po sa Ayungin Shoal. Actually, yan po ay dahil yung mga Chino at that time, nagiging regular na yung activity nila dyan sa mischief rate na tinatawag. Kaya nga po, ang recommendation ng district officials at that time, naalala ko po yan, na Secretary Orly Mercado, na dapat angkinin natin ang teritoryo na yun dyan sa Ayungin Shoal. Kaya nga, si Pangulong Joseph Estrada mismo ang nag-utos na isagsadalan sa isa commission itong BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal para maging tanda ng ating teritoryo at simbolo ng ating soberenya. So, parang inconsistent na siya daw po ang nangako na tanggalin niya. Siya nga po ang nag-utos na ilagay yan at isadsad dyan sa Ayungin Shoal para nga po markahan ang ating teritoryo.
1998 yon, no, nung iutos niya, Senator? Mga 1998, 1999, basta yung panahon niya na pagulo po siya. Naalala ko yan dahil nagtaka nga ako bakit niya inutos yung pagsasadsad ng Sierra Madre. Pero ngayon, naintindihan na po natin, no, na talagang kailangan natin marka na territory. Kaya nga nabanggit ko kasi at that time, nagiging regular na yung activity ng mga Chinese vessels yan po sa mischief fleet na tinatawag. Pero ngayon, pinunterya mismo ng isang pro-China na si Roberto Tiglao ang inyong ama. Natanong niyo po ba si Erap tungkol po dito? Yun nga parang hindi ko siya nakausap pa pero sa tingin ko common sense lang katunying Jerry, no, na paano naman siya po mangangako. Siya nga po ang nag-utos na ilagay po yun doon para nga po markaan ng ating territory. So hindi mukhang inconsistent yung pong sinasabi ni Roberto Tiglao. At sabi ko nga, hindi na panahon ni President Erap na kung nagpasukan yung mga Chinese invasion, no? Yung mga NVPE, Huawei at iba pa, hindi na ho panahon ni President Erap po yun. Teka muna, kumusta ho ba si President Erap ngayon? Kung kakausapin mo ba at tatanungin maayos pang maipaliliwanag sa iyo pangyayari? Siguro to be honest, Doc Jerry, katunying, medyo mahihirapan na because of his age, yung 86 na siya. Medyo yung memory niya medyo failing na rin. Medyo on and off na rin yung niya, yung kanyang health, no? Medyo nakakapaglakad pa naman pero hindi na siya ganoon kalakas sa ngayon, no? Yun po ang kanyang situation. Nung SONA, nakita ko pa si Presidente Erap nung pagbaba niya ng sasakyan kasama si Senator Jinggoy saka si Jude. Lalakad, sabi ko parang wala naman, parang hindi 86. Baka may oras lang na panay pa ang kaway dun sa mga nadadaan ng mga tao baka nga may mga pagkakataon lang na nakakalimot. Parang ikaw minsan saka si Kumbachero nakakalimot. Pero tama si Kawakabok Jerry, si President Erap on and off na may araw na good days, may araw na hindi na rin kasi siyempre sa kanyang edad natural, talagang aabot din tayo dyan, ika nga, no? Pero yun lang po sa akin, ang mensahe ko talagang hindi, sana naman pabayaan ni Roberto Tiglao dahil nanahimig. Tsaka pangalawa, it's very inconsistent na siya nga po ang nag-utos na i-ground po yung BRP Sierra Madre. Hindi nga po pwede na siya rin po ang magsasabing magkukumita alisin po ito. So ang sinasabi mo, Senator JB, kung totoong may nangako sa China nang naalisin yan, hindi si Erap, kundi pwede pa na yung sumunod, yung Arroyo administration. Ganun ba yung sinasabi mo, Senator? Well, siguro yung mga sumunod na administrasyon, hindi na natin not necessarily kay GMA, pero marami ng administrasyon ang dumaan pagkatapos yung President Erap. So, maaaring nangyari yan doon sa mga sumunod na administrasyon. Pero definitely hindi po doon sa panahon na yun na, again, ang defense officials na po ang AFP na po ang nabahala, no? Dahil nga po sa activity ng mga Chinese militia vessels na sa mischief fleet. Kaya nga po, nautos na Pangulong Erap na isadsad ang Sierra Madre. Saka kung si Erap talaga yan, wala naman sigurong masama na magpakita ng pruweba ang si Bobby Tiglao, di ba? Baka naman meron siyang papel na order ni Erap na alisin yung BRP Sierra Madre dyan. O kaya pangako. O kung meron pruweba. May pruweba. Kasi wala na sa ating makapagsasabi. Kung pag tinanong mo si Erap, hindi ko na maalala. Hindi na maalala. So pwedeng ang China maglabas ng ebidensya. Pero ang nagsabi kasi niya katunig na Doc Jerry, itong China noong una meron daw commitment. So parang product of their imagination. Ang alam ko wala silang pruweba, pero ang may pruweba tayo, si President Joseph Estrada ang nag-utos
maisadsad ang BRP Sierra Madre. So yan po ang sigurado. Ayun, okay. Bago ka lang pumadyak, Senator JV, isa pang issue yung dito sa reclamation. May hearing ba? Ikaw ba yung nananawagan ng Senate investigation sa mga reclamation? Well, meron na pong resolution that was filed by Senator Risa Ontiveros. So, kaya na po yan ay na-refer sa Committee on Housing and Urban Planning. Pero pinakorek po natin yan. Ang proper committee is the Committee on Environment. No? Okay. So yan po ay na-correct na. Pero siguro sa ngayon, ito'y na muna natin dahil may task force ng binuang ang DNR sa pag-utos sa Pangulo. No? Kaya nga po pinatigil ang reclamation project. So siguro pagtapos ng investigasyon nila, paaring magkaroon na ng investigasyon sa Senado. No? Ang importante rito, Bok Jerry, katuloy malaman natin, mukhang ako ang suspecha ko, pinas-break ko ito. Sabi ni Senator Congressman Ralph Recto, may gold rush dito sa pag-aproba nitong mga reclamation project. So yan ang dapat natin tignan, no? Environmental impact assessment. Kasi nakakabahala, no? Alam mo, Bok Jerry, yung araw-araw ako na halos nagbabike dyan, nakita ko na talagang palaki na ng palaki at palapit na ng palaki. Yung mga barkong mga Chino, mga Chinese vessels na ang nag-undertake na. Kaya ang pangit ang una Manila Bay ngayon, sa totoo lang, pag makikita mo, hindi ka na pwede magpahangin sa Dalampasigan dahil magpapabuhangin ka na. Magpahangin ang mapapabot sa'yo. Mapupuwing ka na ng buhangin. Oh. Opo. Nakikita nyo ba doon pag nagbabike kayo yung mga Chinese workers? Marking station, hindi ko makita, pero Chinese vessels, based on sa markings po ng mga dredgers at mga yung mga barkong malalaki po ay Chinese vessels po ang karamihan po dito. Okay. Senator JV, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Salamat po. Bye-bye. Thank you, Senator JV Ejercito. ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. This time check is brought Alas 6:30 ang ating oras. Ibinasura ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng Transport Group para sa pisong surge fee tuwing rush hour. Ayon kay LTFRB Chairman Chopilo Guadis III, masyadong masakit sa bulsa ng mga pasahero ang pisong dagdag pasahe. Tiniyak ni Guadis na sinisikap nila na maipamahagi na sa lalong madaling panahon ang 2.9 billion pesos na halaga ng fuel subsidy para sa mga pampasaherong driver. Alas 6:30 na ang oras ngayon na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Balak ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation na maglagak ng 3.6 billion pesos hanggang 4 billion pesos na puhunan sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, pinag-aaralan na ng kanilang legal team kung mag-i-invest o mai-invest ang bahagi ng 50% ng kita na nire-remit nila sa pamahalaan. Pinag-aaralan na rin daw ng korporasyon kung maaaring ipuhunan sa MIF ang retained earnings nila sa bangko. Lalo't pinapayagan naman ito ng charter ng PAGCOR. Inaasahang magiging operational ang Sovereign Wealth Fund sa entrada ng susunod na taon. Umabot sa napakainit na 60 degrees Celsius. Ang heat index ang naramdamang temperatura ng katawan sa Kasiguran Aurora kahapon. Ayon sa DOST Pag-asa, ito ang ika-4 na sunod na araw na nagtala sila ng extremely dangerous heat index sa naturang lugar. Nung una pala ay 53, dalawang araw na nagkaroon ng 53, sumunod ay 59 at kahapon nga yung pinakamainit, 60 degrees Celsius. Sinabi ng Pag-asa na ang heat index na higit sa 52 ay nagpapahiwatig ng extreme danger dahil maaaring makapagdulot ito ng heat stroke. Bukod sa kasiguran, 16 pang lugar ang nakaranas kahapon ng mapanganib na heat index, kabilang ang Calapan, Oriental Mindoro,
dito sa Naiya, sa Pasay, Dagupan City, Pangasinan at Tuguegarao sa Cagayan. Wala daw ginastos ang pamahalaan sa isang Pilipinas cultural fashion show ni Michael Leiva na ginanap sa Malacanang na umani ng batikos mula sa mga kritiko online. Paliwanag ni Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco, ang gasto sa Goldenberg Fashion Series, isang proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa rehabilitasyon ng Goldenberg Mansion, ay sagot ng mga designer at pribadong institusyon na ang layunin ay lumikha na isang plataporma para sa mga malikhaing Pinoy. Alas 6:33 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na pabutiha. Gising na ba kayo? Umabot sa 50 pesos ang pinakamababang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay ito sa monitoring na isinagawa ng Rice Watch Group na Bantay Bigas. At ang tiningnan nila ay dyan sa Pasig City. Hinala ng grupo, mayroon na namang nagmamanipula sa presyohan ng bigas habang hindi pa makumpirma ng Department of Agriculture ang naturang aligasyon. Sinabi ni Cathy Estabilio ng Bantay Bigas, obvious ang nangyayaring manipulasyon sa bigas matapos nga itong sumirit o madagdagan ng mahigit 10 piso ang kada kilo ng bigas. Kasi naman hindi mo masisisitong sila, ano pangalan nung babaeng nagsalita? Si Cathy Estabilio. Si Cathy. Kasi wala namang ganyan dati. Kaya nga. Hindi naman tayo, kinakapos ba tayo ng bigas? Tapos bakit biglang sisirit na ganyan? Biglang nagkaganon? Sabihin nila, hindi, tumaas kasi ang bigas sa world market. Ano pakialam natin doon? Kung meron naman tayong production ng mga nakaraang buwan na sapat para sa pagkain ng mga Pilipino. Yun na nga. At mismong si BBM nagsasabi, meron tayong sapat na supply ng bigas hanggang sa matapos ang El Nino. Ibig sabihin hanggang sa susunod na taon. Totoo, kumbachero. Hindi ba si Yusek Sebastian, siya ang in charge sa bigas ng DA? Ano sabi niya sa atin ilang beses na sapat po ang supply ng bigas, hindi tayo kakapusin kahit mag El Nino. Ayan. Kaya sigurado may gumagawa ng pera dito. Kung sino yun, Mr. President, kayo po ang DA Secretary. Dapat damputin nyo na parang kuting. Ayan, sa batok nyo tirahin. Saka nyo ipakilala kay Mamunlok. ACS Balita. 6:35 ang oras ngayon, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Umakyat na sa 2 ang bilang ng nasawi sa nangyaring ambush sa Basilan. Una nang binawian ang buhay sa pag-atake ng separatist group ng MILF ang isang sundalo na kinilalang si Army Private Marjan Tenido, ngunit makalipas ang ilang oras ay namatay din si Patrolman Abdurrafiq Akalun habang ito ay ginagamot sa ospital. Pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte ang Brigada Eskwela sa Victorino Mapa High School sa Maynila. Nagpintura pa ang 2 ng mga silya sa classrooms matapos na mag-inspeksyon sa silid-aralan. Nag-donate si BBM ng 1 million pesos sa naturang paaralan bukod pa sa mga binigay na pintura at mga cleaning materials. Magpapatupad muna ng blended learning sa pasukan ng mga paaralang sinira ng nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay VP at DepEd Secretary Sara Duterte, layo nitong hindi mapornada ang pag-aaral ng mga estudyante maski may problema sa mga classroom. Samantala, inatasan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Education na humanap ng paraan kung paano madadagdagan ang sahod ng mga guro. Yun. Ang direktiba ng punong ehekutibo ay batay sa nakasaad sa Salary Standardization Law. Isa sa mga pangako ni BBM sa kanyang kampanya ang pagtataas sa sweldo ng mga teacher sa bansa. 6:47 ang oras ngayon, umapila sa korte ang gunman sa Percy Lapid Slay case na ibaba sa homicide ang kaso niyang murder kapalit ng pag-amin sa krimen. Naghain ang abogado ni Joel Escorial ng motion to plea bargain sa Las Piñas Regional Trial Court, Branch 254, na kung pagbibigyan ng korte ay makukulong na lamang ito na hanggang 20 taon. Susunod! Tito Bo! May follow-up tayo. May matinding, mayroon palang sunog dyan sa Cainta, Rizal.
At meron pang natrap. Nako. At alamin natin kung gaano kasakit. Kung gaano kasakit ang panibagong oil price hike. Akala ko sasabihin mo, kung gaano kasakit, magmahal ang bigas. Ito, gasolina, Gasolina, kumpanyero. yan. Sa panibagong oil price hike na tumama sa atin ngayon. Sa pagbabalik ng ACS Balita. alas 6:38 ang ating oras. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. OPM singers to K-pop, Thai celebrities at latest happenings sa mundo ng iyong favorite stars, sagot na namin! 12 noon every Saturday, kasamang niyo showbiz angel sa Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Tuloy, walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbatsero? Today and everyday is Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa, sangka pa! Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Sinibak sa pwesto ang 100 tauhan ng Bureau of Corrections sa gitna ng investigasyon sa mga nasabat na kontrabando sa New Bilibid Prisons. Talaga, hindi matigil. Talaga naman. Kinumpirma ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na kasama sa mga tatalupan kung may sabwatan sa mga preso at ay ang 20 opisyal Nako. sa Bilibid na kasama sa kanyang mga sinibak. Ay, talaga, hindi magagawa ng preso yan. Kung pagwardya-gwardya lang ang Hindi. Oo, Official meron. yan. May Official. official yan. May boss dyan. Tsaka ang tagal na niyan. Ang tagal ng problema niyan. Kaya nga pinaplano na doon kung Batsero ewan ko kung nagsimula na. Yung pwede nang umorder sa online ng pagkain ng mga preso. Adi si Bosyo, yung mayor de mayores. Kasi, oy, order mo nga ako ng Nako po. Pakikuha mo nga, mahina signal ko, 80 Mbps lang to. 80 ha? 80. Palakasan mo nga, gawin mo 800 para makapag-download ako ng app ng Uber sa ng Grab. Talaga, no? Ay, nako. Nagpahiwatig si Public Attorney's Office Chief Persida Acosta na posible siyang sumabak sa darating na eleksyon. Sa kanyang Facebook post, tinanong ni Acosta ang kanyang followers kung payag ang mga ito sa mungkahi na lumipat siya sa Senado. Marami sa netizens ang pumabor na tumakbong senador ang PAO Chief sa 2025. ACS Business.
Nako, bumababa pa lang halaga ng piso. Halos bumulusok na sa 57 pesos. Sus, Ang Maria, level nakain ng halaga ng piso kontra dolyar. Ito ang pinakamababa sa nakalipas na 9 na buwan. Ito po'y matapos na malaglag sa 56.99 ang palitan kahapon bago tuluyang nagsara sa 56.78. Noong November 23 ng nagdaang taon na itala ang pinakamahinang halaga ng piso na nasa 56.94. Ayon kay BSP Governor Eli Remolana Jr., bunso dito ng desisyon ng US Federal Reserve na itaas ang panibagong 25 basis points ang kanilang key policy rates. Pero ang paghina raw ng halaga ng piso ay bahagya lamang na pagbulusok kung ikukumpara sa mga kapitbahay na bansa. At sa atin namang sports balita. Sabi Tobias, kumusta na? Kumusta na yung mga busal natin dyan? Ibinulsa ng Pinay tennis sensation na si Alex Iyala ang ika-4 niyang titulo sa International Tennis Federation. Ito matapos na magwagi ang 18 anyos sa W25 Aldershot GB Pro Series Final, ang ikalawa naman niyang korona sa season. Hindi pinabigyan ni Iyala ang kalabang Australiana na si Arina Rodionova sa larong ginanap sa Great Britain 6-2 to 6-3. Hawak ng Pilipinas ang titulo ng 2023 W25 Yekla sa Spain, 2022 W25 Chiang Rai sa Thailand at 2021 W15 Manacor sa Mallorca, Spain. Update naman sa naganap na sunog dyan sa Maui, Hawaii. Ang death toll ay 96. 96 na. At nagbabala itong si Hawaii Governor Josh Green na tataas pa ang death toll dahil meron pa palang 1,200 na nawawala, kumbatsero. Nako. Ang tindi, ano? Sinabi ng gobernador na halos wala nang natira sa Lahaina at tiniyak niya ring iimbestiga ng hindi pagtunog ng sirena na inaasahan sana magbibigay ng babala. 85% pa lamang ng natutupok na Lahaina ang kontrolado sa ngayon mula nang sumiklab ang wildfire noong isang linggo, ang deadliest fire sa kasaysayan ng Amerika mula noong 1918. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. 10 minuto na lang, alas 7 na. Eto na, balikan na natin. Puntahan na natin ang update do sa naganap na sunog sa Cainta, Rizal. Andon ang ating fresh na fresh, bagong-bago, Yan, RH reporter Yan. na si Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, 2 batang sinugod sa pagamutan habang isa namang ginang ang patuloy pang hinahanap dito sa nasunog na bahay at dental clinic sa bahagi ng Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Dumating na yung mga kaanak, Jerry at Tuning, itong may sakit na babaeng sinasabing na trap mula doon sa second floor. 2 palapag nitong bahay. Pero nanatiling tikim yung kanilang bibig sa pinaka-identity ng babaeng napag-alaman lamang o nakilala lamang sa pangalan na Lep kung tawagin ng mga kapitbahay pero dito sa paligid na ito ng nasusunog na lugar. Ayon kay Fire Officer 3, Carl Ortiz, sinubukan pang isalba ng mga kasama sa bahay itong babae pero tinupok na itong second floor at inuna ng isugod sa pagamutan yung kanyang 2 batang sugatan. Bukod dito, posibleng pagod din umano itong mag-anak dahil batay sa tarpaulin na nakita natin nakasabit Tuning at Jerry dito sa gate ng nasabing bahay. Galing lamay yung pamilya na may mga kaanak din palang nasawi bago itong incident ito ng sunog. Napakamalas naman ano. Napakamalas na. Galing sa lamay, pag-uwi, tapos nasunog yung bahay.
Oo, at sa halip na tuluyang maisalba itong ginang, inuna na nga isugod sa ospital yung dalawang bata. Ito yung nangyari bago yung pagdating o pagresponde nitong mga pamatay sunog ay nang pasado alas 3 ng madaling araw. Sa initial na usapan ng pamangkin na nandito, maging yung mga pamatay sunog, posible na yung sunog o yung apoy ay nagmula doon sa pagtirik ng kandila o pagsindi ng kandila nitong matanda. Dahil nga naman doon sa mayroon silang patay, yung kanilang altar, Jerry at Tunying, tinitirikan ng kandila. Siyempre bilang practice sa mga pamilya ng Pilipino. Na pag-alaman may basement din itong bahay na nasunog sa ating likuran. Dahilan para maging pahirapan yung paghanap o yung pag-verify doon sa katawan ng babae. Dahil mula doon sa second floor, nangyari sa old wood daw, kung tawagin ng mga pamatay sunog o matandang na kahoy na, bumagsak itong natupok na bahagi ng second floor patungo doon sa basement. Kaya hirap silang halukayin o hanapin itong sinasabing biktima na naroon pa rin sa loob ng natrap na... Pero sigurado sila na natrap sa loob, Edniel? O baka naman nakalabas nung ano? Ang sinasabi ng mga pamatay sunog wala namang nakikita pa na katawan o di pa rin naman nahuhugot at patuloy pa rin ngayon sa paghanap itong mga ito. Pero sinasabi nga ng pamilya, may sakit itong sinasabing ginang na wala pa namang senior citizen. May sakit daw at doon nakaratay halos sa kanyang kama noong nangyari itong sunog. At hindi na rin nakita nung kanyang mga kasama sa bahay na nakalabas itong ginang dahilan niya o dahil doon sa unang pag-responde na ang unang isinalbarader ng kanyang mga kasama sa bahay, yung dalawang bata na sinasabi na nasugatan o na-injured din sa sunog. Hindi na nabalikan, Jerry at Anthony, itong ginang hanggang sa dumating yung mga pamatay sunog at hanggang sa mga oras na ito, patuloy nilang sinusuyod yung loob ng bahay. Itinaas lamang sa first alarm itong sunog dakong pasado alas 3 sa madaling araw. Mabilis rin idineklarang fire out alas 4 ng umaga, pero hanggang sa mga oras na ito patuloy pa rin sa mapping operations yung ating mga Bureau of Fire Protection at syempre yung kanilang search doon sa sinasabing casualty. Isang ginang tinatayang nasa 58 years old, sinilala lamang sa Palayaw, Dalatlet. So yan muna ang update mula rito sa Cainta, Rizal, sa Brookcheckers Subdivision, bahagi ng Barangay San Isidro. Ito, Edniel Parrosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Standby lang, Edwin Duque at ang ating Malakas promo. Tuloy-tuloy pala ito, kumpatsero. Saan ba yung abutan na yan? Sa mga taga-Bacoor, Cavite. Mga taga-Bacoor, mag-ready na kayo at baka makita nyo yung mobile unit ng DZRH. Oo. Namimigay ng limpak-limpak na 1,000. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo nang kayo ay maabutan ni Sherwin Alfaro. Sandali po lamang. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Kajet. Kumpatsero, ano naman nangyari doon sa alam mo naman kahit naman nakikinig ako ng balita, hindi ko na nasasala lahat. Ano nangyari sa Taguig, Makati? Bati na ba si Mayor Abby? Mukhang malayong si Mayor Lani. Mukhang malayong magkabati diba't nitong weekend nagkaroon ng akusahan na merong tangkang pwersahang pag-take over sa mga paaralan na yan. Pero sabi naman ng Taguig, hindi namin pinupwersa, inihahanda lang natin para sa pagsisimula ng pasukan. Pero ang sinasabi lang natin diyan, kumbatsero, dapat sa lalong madaling panahon maayos yan at matiyak na ang mga mag-aaral at ang mga magulang ay hindi maapektuhan ng gusot na yan. Eto, banner story pa rin ang pahayagan ngayon. Ganun ba? Yun ang problema. Ang naiipit daw ay ang mga parents and kids, yung mga estudyante. Ano ba pwedeng gawin ng national government dyan? Yun lang Kasi bagamat malaki ang ambag ng LGU at nagagawa sa pag-aaral ng mga bata, ang DepEd, National Government Agency yan . Dapat ang national government, pagka mayroong iringan sa baba at madadamay na ang mga bata,
manghimasok na. Palagay ko, walang masamang manghimasok ang national government. Considering, merong desisyon naman ng ang husgado na pwedeng pagbatayan ng desisyon. May desisyon ng husgado. Ang nag-aalala ngayon ay yung mga magulang at para sa kanilang mga anak, lalo pat from head to toe, suportado ng Makati City government. Nag-offer daw pala ang Makati government na kahit na hindi na sa kanila may desisyon ng ganyan, tutulungan pa rin nila ang mga mag-aaral ng Embo barangays, pero tinanggihan daw ng Taguig. Totoo ba yun? Totoo ba ito, Mayor Lani, na tinanggihan ninyo yung alok ng Makati City Government na itutuloy nila ang pagbibigay ng libreng uniforme, sapatos, school supplies at iba pang mga kagamitan sa marami rin pala ito, 30,000 public school students ng 10 barangay na yan. Matindi. Kung ako naman ang Taguig, sige. Okay. Gagaan nga yan eh. Oo, di ba? Magaan sa buhay nila yan eh. Para na rin sa mga magulang na hindi nag-aalala. Yung kasi kumbatsero ang pag-aalala ng mga magulang doon eh. Ano kaya nga, matutumbasan kaya ng Taguig ang ibinibigay na tulong ng Makati? Hindi ba yun nga yung nung nag-interview si Sherwin doon yun agad ang ibinungan. Oo. Nag-aalala sila. Tama lang na mag-alala sapagkat nasa balag ng alangan eh. Kahit na sinabi pa ni Mayor Lani, ano sabi ni Mayor Lani? Meron din po kami niyan. Meron din kami niyan. Hindi naman na monopolyo ng isang LGU ang pagiging mabait. Ka kung meron ang Taguig, ang sinasabi nga natin baka mas mapabuti pa sa mga magulang diyan dahil nagko-contest, nag-aagawan eh. Nagpapaligsahan ng dalawang LGU sa pagtulong sa kanila. Kung sasabihin lang sana ng Taguig, sige, gusto nyong ibigay Makati, yung mga dati nyo ibigay nyo. Kung ako yun, talaga, saka hindi lang yun. Ito pang magiging problema ng Makati diyan kung gagawin nila yun. Pwede ba nilang gastusan ng Makati ang mga tao na hindi naman nila constituents? Hindi na constituents. Baka mapuntosan naman sila ng legal doon. Ang sabi kasi ng Makati, yung mga establishments na yan, yung mga structures na yan, yung mga buildings na yan, ay Makati LGU ang nagpagawa. Pera ng Makati ang ginamit. Paano kung balikan naman sila ng Taguig, ang sabihin ng Taguig, mabuti nga kayo, pinagamit na sa inyo ang properties na yan. Baka naman ng mga pinanggastos nyo rin, dyan, mula din sa real property taxes na nakolekta nyo mula dito sa mga barangay na to. Walang katapusang usapan yan. Pagtatalo yan. Kaya ang pinaka-importante dyan, mawala yung pag-aagam-agam ng mga magulang at sila'y umupo at makita nila, eto ang tulong from Makati. Eto ang tulong from Taguig. Hindi ba? So napabuti pa tayo. Dalawa na. Dating nag-iisa lang, dalawa na. Dati isang ballpen, ngayon meron pambura. may kilometriko na tayo. may big pa. Jerry Bala at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Meron bang mga violent reaction sa mga gas stations? RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin. Kajeri Katunying at wala silang magagawa. Walang magagawa daw yung mga driver ng taxi, motor at yung mga jeep. Pero ang kanilang kahilingan, dahil hindi naman daw pare-parehas yung minsan biglang taas, biglang baba, hiling nila sa tawalan magkaroon ng sariling gasolinahan na tanging magpapakarga ay jeep at mga taxi para yung control ng presyo ay may kakayahan silang kumita pa. Tulad daw ngayon, kanina nakausap natin yung ilang taxi driver, meron din jeepney driver. Tulad ng jeepney, yung dating kikitain nila, lalo na ngayon matapos ng pandemya, tumikita raw sila ng hanggang 900 to 1,000. Pero dahil doon sa biglang pagtaas na naman ng presyo ng diesel at gasolina,
ay maaaring kikita talaga sila ng 5 to 600 pesos. Habang yung taxi naman na kumikita ng 800 ay kung ibabase doon sa pagtaas ngayong umaga ng presyo ng gasolina at crudo ay kikita na lamang o makapag-uwi na lamang sila ng 500 pesos. Ang presyo ng petrol dito sa may C4 sa bahagi ng dito sa may Samson Road ay ang gasolina ay tumaas ng 1.90 o piso at 90 centavos bawat litro. Ang XCS at ang extra gasoline. Ang dating presyo ng XCS ay 65.30, ngayon ay 67.20. Ito sabihin ay 1.90 itinaas. Ang extra ay 63.80, ngayon ay 65.70. Abang yung diesel, ang ADO, ito yung nakapitang ADO ay 61.90, ngayon ay 63.70 dieselin, tumaas ng 1.80 bawat litro. Ang PTD naman, dating 61.90, ngayon ay 63.90, tumaas ng 2 piso. Ang kerosene, ang malaki ko ito itinaas nito, mula sa dating 76.37, ngayon ay 78.87, tumaas ito ng 2 piso at 50 centavos. Sa Shell naman, Shell, halos parehas ay tinaas na gasolina o 1.90 rin yung bawat litro. Ang diesel pack fuel saver o save ay 65.70 ang itinaas, habang yung B-Power diesel ay 72.35. Kaya lumalabas din dito na 1.50 o piso at 50 centavos bawat litro. Sa Phoenix ay ang diesel ay piso at 70 centavos. Ang gasolina naman ay halos pares din, nasa piso at 50 centavos bawat litro. Itong petrol naman sa may C4 sa bahagi ng Barangay Lungos ay kanina dinaanan din natin ay hindi pa nagtaas. At yung mga iba't ibang mga gasolinahan na hindi kasama sa Big 3 ay halos pares lang din ang itinaas. Wala naman ganong nag-react doon sa mga single motor na ating nakapanayam, ay wala raw epekto sa kanila sa tricycle dahil hindi naman ganong nagkakarga, bagya lang. Ang malaking may epekto rito ang mga pasahero jeep at ang mga namamasadang taxi driver. So yan Jerry Cantonji, ating update pakapanayam sa ilang mga driver, kaugnay pa rin dito sa pagtaas ng gasolina at diesel ngayong umaga. Wala pa rin sa kauna-una sa Pilipinas, visa rates, ako sa Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dahil sa tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, doon na tayo sa pamimigay ng pera. Ayan. Malakas. Baka may para kayo'y merong panggash. Ayan. At pambigas. Pambigas. Ayan. Diyan sa mga taga Bacor, Cavite, andyan si RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Go, go, go! Yes, Anthony, Jerry, magandang umaga dito sa Barangay Niyog 2. Talagang malakasan ang pakikinig sa inyong programang 2x2 dahil malakasan din ang pagbabalat ng balat ng lumpia, yung lumpia wrapper. Dito yan, yung habang nakikinig sa inyong programa, nagbabalat sila dito ng lumpia. Parang mga consignee sila na magbabalat ng lumpia para... Paano magbabalat ng lumpia? Pinag-ihiwa-hiwalay kasi nagkakadikit yan eh. Kasi balat ng lumpia yung pinag-ihiwa-hiwalay nila. Balat ng lumpia. Yan. Ayan, oo. Yan. Pero hindi diyan ginagawa yung lumpia wrapper.
Si Kumpachero ang dating gumagawa niyan. Si Anthony Taberna. Doon sa Project 7, dati ginagawa yan. Lumpia Rappers. Napakainit Gumagawa yun. sa niya dati nung araw at kayo, eto naman yung tagatangkilik ni Anthony Taberna. Dahil sila yung mga gagawa naman ng turon, lumpia. Yun, Anong- ako, sarap Sarap Ano yan. yung lumpianada? Lumpianada. Ngayon ko lang narinig yun, lumpianada. Yung Lumpianada. pagkain ng Ilocos. Pinagsama. Yung empanada, ang labas lumpia. Kaya lumpianada. Matipid yun. Mas matipid yun. Mas matipid kaysa sa harina talaga na gagawin pang dough. Mm-mm. Pero ito, yung gawa ng lumpia wrapper. Bakit naman kayo na Siyempre gusto namin marinig yung mga balita. Kala ko gusto nyo maghubad ng lumpia. At ito rin hindi lang sa radyo dahil pati ito cellphone, no? Nanonood sa Nanonood po. Para po makanood ng balita at nakaano ng tulong kay Jerry Baha. tulong Bakit? Anong kailangan? Parang bilyang postiso. Para po kasi may mga sakit yung kapatid ko. kapatid nyo. Kasi yung mga kapatid ko sa radyo po. Si Anthony Caridad po. Anthony Caridad. Sila ba'y matagal ng taga-subaybay ng DCRH, Sherwin? Kailan pa? Mula kailan pa? Mula pa kailan? Ang gulo Maalembo. Oo. Baka naman Sherwin ngayon lang nagbukas ng DCRH yan. Ano, Anthony? Baka ngayon lang nakikinig ng DCRH yan. Pakitanong kung matagal na ba silang Matagal na kayo nakikinig. Matagal na po. Taon na po. Mga 20 taon na po. Mahigit po. Kasi doon po kami sa bundok. Ano napapakinggan nila? Yung DCRH saka yung kay Gabi ng Lagim. Ayan, alam niya. Taga-DCRH nga yan. Palakas din ang promo. Alam ng mga to. Alam ng mga to kung saan kikita. Sinabi na rin yan to. Yung malakas ang promo. Ayos. Okay. Okay, di dahil. Mamigay ka na dyan. Malakasa kayo nakikinig sa DCRH. Meron kayo tigwa 1,000. Matindi Yan, congratulations sa mga malakas na nakikinig sa DCRH. Talaga hindi maputol-putol ang kwento. Yan, sa malakas sa pakikinig sa DCRH, talaga naman tumutong sa DCRH at kayo lang susunod na mananalo ng 1,000 pesos. Ito'y pasasalamat po ng DCRH sa inyo for making us number 1 sa Listen, Kantar and Nielsen survey. At kayo po talaga ang tunay na number 1 sa mga puso namin. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy ng panonood at pakikinig sa DCRH. Live mula pa rin sa may bahagi ng Parapan 2 at Nyog, Barangay Nyog 2 sa Bacoor City, Aris number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, tuloy-tuloy sa pagbabalat ng lumpia. Sama-sama tayo, Pilipino. Yehey! Yan ang mga Radio Gaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Apopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Martes, 15 ng Agosto 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Sweldo ng mga empleyado sa gobyerno pinag-aaralan na muling itaas.
Big time oil price hike sa produktong petrolyo umarangkada na. Senator JV pinagtanggol ang amang si Erap sa issue ng Ayungin Shoal. Mas mataas na toll sa Cavitex ipatutupad na simula sa Lunes. Pinoy kumpirmadong kasama sa mga namatay sa sunog sa Maui, Hawaii. Dalawang bata sugatan, ginang hinahanap pa rin sa nasunog na bahay sa Cainta, Rizal. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:15 ang ating oras. At position classification system sa sektor ng pamahalaan. Pinag-aaralan din ng DBM ang mga benefits na natatanggap ng bawat empleyado upang malaman kung kailangan na rin ba itong dagdagan. Noong Enero ng kasalukuyang taon, natanggap na ng mga kawani ng pamahalaan ang kanilang ika-4 at huling tranche ng salary hike alinsunod sa isinasaad ng Salary Standardization Law. Umarangkada na ang panibagong malakihan taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga kumpanya na langis, may 1.90 ang dagdag sa presyo ng gasolina, 1.50 sa diesel at 2.50 sa kerosene. Mahal Ito pa na ang ng limang gas. magkakasunod na linggong nagmahal ang gasolina habang 6 na linggo na sa diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, tagapagsalita ng mga oil... bunsod dito ng 1 milyon tapyas produksyon ng krudo ng Saudi Arabia araw-araw, ang pinakamalaking oil exporter sa mundo. So ang dahilan talaga ay yung pagbabawas ng production. Hindi pa naka-factor in yung tumataas, bumababang Humingi ng piso. Naku, kasama yan sa susunod. Todo tanggol si Senator JV Ejercito sa kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada laban sa banat ng kolumnistang si Rigoberto Tiglao matapos ituro si Erap na siya umanong nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa panayam ng DZRH, siniginit ng senador na imposibleng ang kanyang ama ang gumawa ng ganitong kasunduan at sa halip pinaglaban pa nga ng kanyang ama ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Parang inconsistent na siya daw po ang nangako na tanggalin yan. Siya nga po ang nag-utos na ilagay yan at isadsad dyan sa Ayungin para nga po markahan ang ating teritoryo. Si Senator JV Ejercito. Pareho din ang naging posisyon ni Senator Jinggoy Estrada sa pagsasabing walang ganun. Tinawagan daw niya si dating Defense Secretary Orly Mercado para tanungin sa isyong ito. Sabi daw ni Secretary Mercado, wala nun! Wala nun! Walang kasunduan o wala ding pangako na binitawan ang dating Pangulong Joseph Estrada sa pamahalaan ng China. Tinanong naman si Jinggoy kung ano ang masasabi ng kanyang ama tungkol dito. Ang banggit po ni Jinggoy, hindi na niya matatandaan yan. Ayun, yun nga, ganun nga. Dahil may edad na, may sakit pa si Erap. Samantala, sumiklab ang sunog sa isang lumang bahay sa Brookside Subdivision, Cainta, Rizal kaninang madaling araw kung saan 2 bata ang sugatan. Sa report ni RH52 Edniel Parosa, tumagal ng halos 1 oras ang sunog bago naapula bago mag alas 4 ng umaga. Pero patuloy pa rin pinaghahanap ang isang matandang babae na mag-isang nakatira sa bahay. Binabaklas na ng mga bumbero ang iba't ibang bahagi ng nasunog na bahay para hanapin ang biktima na posibleng nadaganan ng mga debris. Ipatutupad na ng Cavitex Infrastructure Corporation sa susunod na linggo ang bagong toll rates nito sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Ito ang anunsyo ng Cavitex Infrastructure Corporation matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board ang petisyon nila sa bagong toll rates. Dahil dito simula Agosto 21. Aba, malapit na to, kumbatsero.
35 pesos na ang sisingilin sa mga motoristang bibiyahe mula Miaa exit papuntang Longos, Bacoor. Kailan yan? August 21. Next Monday. Next Monday. Oo. Holiday yan Dapat walang... long weekend yan. Nauna ka na naman. Ako nakakita. Ang bihira. So yung pagpasok mo pa lang, 35 pesos na kung ang biyahe mo ay Miaa exit papuntang Longos, Bacoor at vice versa para sa Class 1 vehicle. Tataas naman sa 70 pesos ang singil para sa Class 2. 104 naman sa Class 3. Habang mula Longos, Bacoor papuntang Kawit at pabalik ay pagbabayarin sa Kawit Toll Plaza ng 73 pesos para sa Class 1, 146 sa Class 2 at 219 sa Class 3. Nako, hindi mo talaga masisisi mga kababayan natin kung sumigaw ng aray ko po. Tapos ang mahal pa ng gasolina. Nako. Tapos magkano yung pinakamababang presyo ng bigas sa 50, monitoring? 50. 50 pesos. Talaga. Dati pagka may 50 pesos ka, masarap-sarap na bigas na yan. Kaya nga Ngayon yung pa pinakamura. Yung pa pinakamura, anak ng bakang dalaga. Nga pala, kumbatsero, napansin ko lang, yung August 21, next Monday, yan? So, holiday yan. So, yung in this coming weekend ay long weekend. Long weekend. After that, yung August 28, nakikita mo? Anong kulay? Anong kulay? Pula din. So, dalawang magkasunod na long weekend yan. Mother, nakita mo, Mother? Yan, Dito pa naman sa 2x2, kung sino una makakita. Magkasunod pa lang long weekend yan, darating na yan. Dahil sa ako naman siyam na araw na nawala. Siyam lang ba? Yeah, binilang parang 11 siyam Hindi, binilang ko kumbatsero kasi Miyerkules ako nag-umpisang wala Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 3. Saka 5 araw nung nakaraang linggo, 8. Saka kahapon. Siyam lang kumbatsero. Bilang na bilang. Mukha lang wala dahil miss mo rin ako. Yun na nga, kumbatsero. Susunod! Dito mo! Sino itong actress TV host na humakot? Nako! Humakot dyan sa premiere night. Aba? Pero alam nyo kung ano hinakot? Ano? Mga freebies. Ay, grabe. Mga freebies sa isang premiere night ang kanyang hinakot. Nako po. Kaya tuloy yung ibang mga dumalo raw, wala na. Nako. Walang natira sa kanila. Nga. Nako. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:25. Sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ng surprise inspection sa dalawang malaking palengke sa QC si Speaker Martin Romualdez upang alamin ang presyo ng bigas, sibuyas at iba pang pangunahing bilihin. Kasunod dito ng report na nagkaroon na nga ng malaking pagtaas sa presyo ng sibuyas at bigas. Na ang pinakamababang presyo nga ng bigas ay umabot na sa 50 pesos kada kilo. Kabilang sa pinuntahang palengke ng speaker ay ang Commonwealth Markets at sa Fairview at Mega Q-Mart sa Cubao. Binalaan ni Romualdez sa mga hoarders na kakasuhan kapag napatunayang sinasamantala ang sitwasyon. Matapos nga ang dalawang nagdaang bagyo at habagat para dumoble ang kanilang kita. Alas 7:29 na ang oras ngayon, isa ng Pinoy ang kumpirmadong nasawi sa malawakang wildfire sa Lahiana, Maui, Hawaii. Ang biktima ay si Pablo Pagdilao, tubong Pinili, Ilocos Norte. Ayon sa pamilya Pagdilao, tinamaan ng fireball ang kotse ng biktima habang nag-evacuate paalis ng kanilang lugar sa kasagsagan ng sunog. Nasaksihan ang misis nitong si Nelda Pagdilao ang sinapit ng asawa na tinangka nitong tulungan habang nagapoy sa loob ng kotse, ngunit sinabihan siya nitong iligtas ang sarili. Sisibagin agad sa pwesto ang immediate commander at hindi na hihintayin ang strike 3 policy para sa mga sabit sa mga illegal na gawain at krimen. Ito ay dineklara ni DILG Secretary Benhur Abalos at sinabing maganda ang layunin ng kanyang 3 strike policy pero kailangan itong maging flexible at bigyan ng elbow room ang PNP chief. Kung sa tingin daw ng top cop ay grabe ang pagkakamali ng pulis ay dapat na kagad itong sipain sa pwesto at wag nang hintayin na
ng 3 beses na masangkot pa sa illegal na aktibidad. Sinabi ng kalihim na kailangan ng busisiin at i-update ang guidelines sa command responsibility ng PNP. Isinasapinal na ng PNP ang deployment ng mga pulis bilang paghahanda sa barangay at SK election sa Oktubre. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda na tinutukoy na nila kung sino ang mga pulis na ililipat. Ito manoy upang hindi maka-impluensya sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan na tumatakbo sa eleksyon. Sabi pa ni Acorda, tuloy-tuloy ang paghahabol nila sa mga most wanted persons, lalo na sa mga sangkot sa gun for hire groups. Areas po na medyo intense ang political rivalry, yun ang medyo pinapalista na rin natin, pinapa-ascertain na natin together with the other agencies. Masalimuot yung sa Barmtag po talaga, and in some areas medyo specific po sa probinsya po ng Negros. And yun yung mainit po ng nakaraang lalo sa mga Senate hearing, pati ang kapulisan ay nakakaladkad dito sa Bonifacio po ng Paksamis Occidental. Oo. Yan po ang tinig ni PNP Chief Benjamin Acorda. Hiniling ng gunman ng radio broadcaster na si Percy Lapid na siya ay payagan ng hukuman na makapag-plead ng guilty para sa mas magaan na kasong homicide sa halip na murder. Sa motion na iniharap sa Las Piñas Regional Trial Court, Branch 254, hiniling ni Joel Escorial na tanggapin na ang kanyang alok na plea bargaining agreement. Ang akusado ay umamin na siya ay binayaran ng 550,000 pesos para itumba si Percy Lapid noong Oktubre 3 ng nakaraang taon. Gusto niyo bang makarinig ng nakakatawang balita? Eto na, nakakatawa pero nakakabusit. Walang baterya ang suot na body camera ng 6 na pulis na nakabaril at nakapatay sa 17 taong gulang na binatilyo sa Navotas. Wala daw baterya. May body cam pero wala daw baterya. Ay sus, yung body cam. Mario Josep. General Benji Acorda. Masyado yata tayong pinaglululoko nitong mga ito. Sinabi ni Navotas Chief of Police Colonel Allen Umipig na huli na nang malaman ng grupo na empty na ang baterya ng body cam bago pa nangyari ang malagim na pagpaslang kay Jerod Baltasar. Huli na ha? Huli na. Ang biktima po ay nabaril sa isang pinaniniwalaang kaso ng mistaken identity. Sa ngayon ho ay nung una 6 lang yan kumbatsero yung nirelieve. Ngayon pala ay 27. 27 pulis na ang nirelieve ng PNP leadership dahil sa pangyayaring yan. Sa mga nag-aabang kay Morley, eto na. Sino ito? Matakaw sa freebies na TV host actress. Sa pagbabalik ng Pangunahing Balita 7:33. This time Oy. Eksakto, en punto 7:37 ng umaga. Pangunahing Balita sa Showbiz. Eto na. Uy, Kuya Mel Magno, magandang morning. Kuya Mel. Kumusta ba dyan sa Terminal 3? Pakibati raw ang mga taga BCIU. Sunrisers Terminal 3 headed by Richard, si Jam tsaka si Edsel. Ayan. At magandang morning din sa mga taga Capitol Medical Center, CARS, si Dr. Laila Lopez de Leon. Good morning. Good morning. Congratulations naman sa newlyweds na sina Job Anthony Maury Apale and Mrs. Ivy Limcaco Apale. Ayan, from Maury Apale family. Si Melissa Gasmin at Elisa Makiling na nasa Florida, USA ay nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, sabi ni Kuya Zosimo Gasmin. Pero ipinopromote naman ni mother natin dito, Malu Cabral, itong mother? Ultra Bio with Immuse Lactococcus lactis. Pampagatas. Hindi, pampatulog. Ito raw ito yung pinopromote ni Kong Angel. But lactose parang di ba pang lactating yan, ganun. Lactococcus. Nasa yung yung box mo, mother. Pinainom daw niya si Morley.
nahimbing si Morley. Buti na makakapag-report ngayon. Ayun nga, nandito na. Ernesto Gonzales, good morning. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Morley! Yes, magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Katunying at Ka-Cherry. Totoo ba? Sarap ng gising ko. Grabe. Dati-dati nung mga ilang araw, medyo maatake yung insomnia ko. Pero ito si Tita M, kagabi. Binigyan ka? Oo. Nilason ako. Yung pala yun. Ayun, nakatulog ako ng mahimbing. Anyway, siguro itong actress na to dapat painumin din ng ganito para hindi siya kuha ng mga freebies. Ito ang kwento. Ito ang kwento, Katunying at Ka-Jerry. Hindi ko nababanggitin kung kailan tong premiere na ito kasi dahil huling-huli. Sa premiere ng isang pelikula ay itong si actress ay siya ang host. Diba? Ngayon, sa table ng bawat mga reporters, bawat mga bisita na naroon, ay sandamakmak ang mga freebies. Napay, kung ano yung mandoon. Lakat kung sosyalera nga yung premiere na yon. Dahil hindi na kontento itong si TV host actress. Tinawag niya yung kanyang julalay. Sabi niya sa kanyang julalay, kunin mo lahat yan. Yan sa table na yan. Talaga? Sinakim lahat. Yung mga previous na yon para sa lahat. Para sa nakaupo yun. Doon sa table. Ano yun? Ano yung mga previous? Pagkain? Mga gano'n. Pagkain. Marami. Iba-iba pagka premiere night, may mga baka may mga popcorn yan. Iba pa yun, hindi lang popcorn. Hindi lang popcorn. Talagang mga iba't iba yung mga previous na naroon na nagulat nga yung ating source na ano ba naman itong si actress host na to, actress TV host na to, hindi naman niya yung kailangan pa, bakit pinagsasasakim niya, hindi niya tinirahan yung mga taong katabi niya. O yun nung doon ang punto doon na ito pala si actress ay may suwapangalo, may pagkasuwapang. Ang actress na inangkin lahat. Pag kinain niya, tataba yan, yung actress na yan. Baka tumaba siya dyan. Malamang. Sino ba yan? Ay nako, ang actress na ito ay si actress na sumikat ng bonggang-bongga ito nung kanyang kapanahunan. Oo. Matanda na. Matanda na ba? Dahil may collab team ito. Hindi naman masyadong katandaan ito. Hindi naman masyadong katandaan. Mga liebo, ano na yan? Hindi man katandaan. Mga 40? May 40 na ba yan? Mga ganon. Ang actress na nagsuwapang, kinuha lahat ang freebies sa premiere night ay si actress D as in Dada D Dodo. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ito po si Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang dilag. Pangunahing balita sa sports. Sumumpa ang NBA star na si James Harden na hindi na muling maglalaro para sa Philadelphia 76ers. Ayon kay Harden, hindi na siya magiging bahagi ng organisasyon na ang pangulo ay si Daryl Morey na tinawag nitong sinungaling. Hindi, no? Sinabi ng ilang source. Liar! Nag-ugat ang issue sa kawalan umano ng long-term maximum level contract offer ni Morey kay Harden. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, delikado manong maging kriminal pag lumaki ang mga batang lantad o exposed sa LED. Karaniwang ginagamit ang LED sa mga pintura at ceramics sa mga laruan, furniture, toy, jewelry, cosmetics, food and liquid containers at plumbing materials. Ayon sa researchers mula sa George Washington University, severe ang neurological impacts ng LED exposure ng mga bata at nakakaapekto ito sa kanilang criminal behavior. Nako, ang tindi pala nitong LED na to. Ito, pansinin ninyo mga nanay, mga tatay, nakukuha daw yan sa mga pintura, ceramics, pati sa mga laruan.
furniture, ayan, cosmetics at plumbing materials. Punto ng mga mananaliksik kumpara sa mga matatanda, mas mabilis maipon ang toxin sa katawan ng bata dahil mas maliit ang kanilang katawan at nagde-develop pa lang ang organs. Oras daw na mapinsala ng lead ang nervous system ng bata, bababa ang kanilang overall cognitive function, kabilang ang IQ, hihina ang memorya, comprehension at reading abilities na siyang mag-uudyok sa negatibong behavioral changes. Bukod sa delinquent at criminal at antisocial behavior na iniugnay sa industrial toxins, sinabi rin ng authors na mapipinsala nito ang cardiovascular at immune system ng mga bata. Bago na tayo magpaalam sa ating mga pangunahing balita ay may public service announcement lang mula sa Manila International Airport Authority. Pinaghahanda po nito ang mga pasahero tungkol sa naka-schedule na electrical maintenance ngayong umaga. Meron pala sa ulit. NAIA 3 na tatagal ng 5 oras. Ang aktibidad ay tatagal ng hanggang alas 11 ng umaga at hindi umano maapektuhan naman ang flight operation sa terminal. Magaganahin daw po ng MIAA ang mga generator upang matiyak ang sapat na supply sa mga critical na equipment at pasilidad ng NAIA Terminal 3. Yun. Nagatid po sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Engineer Tony Nanggel. Ay, kumusta na? Engineer. 7:46 ng umaga. RH number 8 na! Magandang morning kay Ninong Dong Tolentino. Ninong Dong. Uy, nakausap ko si Engineer Dong Tolentino nung nakaraang Si kumpatsero, RD. si RD. Dahil nagpunta ang Pangulo dyan sa Pampanga. At may mga pagtatalo-talo dyan kung anong gagawin. Lalo na yung paggagawa ng water impounding facility. Dyan sa Kwan, sa may Candaba. Sa Candaba. Candaba. Malaking issue pala yan. Tumututol pala yung mga ano dyan. Mga politiko at mga residente. Dalawa yung bananggit na lugar, meron pa isa. Kumbaga, merong mga hinahanap na remedyo doon sa problema. Sa problema. Hindi lang yung dredging ng dredging. Dahil sabi nga ng Pangulo, magde-dredge ka, sandali lang, andyan na ulit yan. Talaga, napakagastos. Totoo yun. Totoo hindi naman lang yung dinredge mo ang bumabalik pag umulan, kundi pati yung galing daw sa kabundukan talagang bumababa. Kaya actually, kung batsero yung nangyari dyan sa San Simon, nako, grabe. Andito ka ba noon nung mangyari yun? Nung nakita ko, malis na ako. Pero grabe yun, kung batsero. Kaya nung wala ka, kung batsero, ang bukod sa mga level ng tubig sa dam na minomonitor namin dito, pati ang level ng tubig sa NLEX San Simon ay minomonitor na rin namin. Hindi, nung bago umalis, meron ng tubig doon, kumbatsero. Nabalitaan ko, ilang araw pa pala lumipas bago na nawala tubig. Tirik na ang araw, may tubig pa. Grabe ang inabot. Kaya meron, alam mo kumbatsero, speaking of dredging, meron mga nagpo-propose na ang mag-dredge ay pribadong kumpanya, di ba? Ang mga dinedredge, napapakinabangan naman yan buhangin, o kaya pang-reclaim, na walang gagastusin ng gobyerno. Sana nga, ganun na lang gawin. Walang gagastusin, katulad ng mga nagre-reclaim, ng mga nagde-dredge dyan sa Sambales. Yung mga ilugan dinedredge dyan, kumbatsero Alam na alam ni Engineer Doming Mariano to. Alam na alam. Tapos ipapanambak dito sa Manila Bay. Ngayon, walang problema. Nababawasan ng problema ng LGU doon sa silted na mga ng mga ilog. Kaya lang, tigil na ang reclamation. Walang problema. Walang problema. Hindi na mahuhukay yung dredging, yung ano doon.
sa Zambales. Ang kagandahan kasi kumbatsero ng klase ng buhangin dyan, hindi lang magandang panambak. Oo. Maganda rin daw sa construction. Sa construction. Oo, kaya nga, bigyan na natin ng chance yung mga pribadong kumpanya. Mag-dredge sila na mag-dredge, walang gagastos yung basta gobyerno. walang gastos sa dredging. Walang gastos ang gobyerno. Kayo na bahalang magbenta niyan sa mga construction companies. Yes. O kaya dito nga sa reclamation. Kaya lang tigil muna. Tigil daw muna. Ano ba yan? Tigil muna o tigil na? Mukhang tigil muna, kumbatsero, dahil yan na may approve In-approve ng Philippine Reclamation Authority yan. Yes. Dumaan din sa NEDA yan hindi lang naman basta-basta ang kausap dyan LGU Hindi. May mga national government agencies na kausap dyan para masimula ng isang reclamation. Tulad nitong napakalaking nagawa na dyan. Dito sa... Anong gagawin dyan ngayon? Ngayong andyan na yan. Baka kailangan dyan, kumbatsero, ay wala namang masamang i-review yan. Pero yung tigil altogether, maka malaking problema yan. Lalo na doon sa mga namuhunan, kumbatsero. Totoo. Saka hindi mo naman pwedeng sabihin minadali yan yung iba nga dyan, 1990 pa Oo, yung proposal. Yung proposal, for, reclamation. 1990s pa. 8 minuto na lang, 8:00 na, sandali po lamang. Ay, teka, meron tayong nagmamadaling Flash Report. Flash Report! May follow-up tayo doon. Naku, yung natagpuan na raw, kumbatsero. Ang labi ng hinahanap kaninang babae dun sa sunog sa Cainta, Rizal. RH52, Edniel Parosa. Kamin, Edniel. Jerry at Anthony, kumpirmado ng nasawi itong ginang na natrap sa isang sunog sa Barangay San Isidro sa Cainta, Rizal. Ayon kay Fire Officer 3 Carl Ortiz, natagpuan ang mga pamatay sunog doon mismo sa likuran pang bahagi ng bahay. Itong bangkay ng 58 anyos na ginang na kinilala pa lamang sa palayaw na letlet kung tawagin ng mga kapitbahay dito sa nasabing subdivision ng Brookside Hills. Sa paglalarawan na Jerry at Tingning itong mga bumbero na nakakita doon sa bangkay ay tupok na tupok yung binti at yung dalawang braso nitong babae. At kung ilalarawan pa nga trunk na lamang o yung pinaka-body na lamang ng katawan hanggang sa ulo. Yun na lamang daw yung natitira doon sa binabanggit na natagpuang bangkay. Pasintabi lamang doon sa mga nag-aalmusal ngayong umaga. Pero hindi pa rin nauhugot ng mga bumbero itong bangkay dahil inaantay pa rin yung mga ambulansya, yung mga tauhan ng SOCO na wala pa rin dito sa area. Ilang oras matapos maideklarang fire out itong sunog dito sa may Brookside Hills subdivision. Sa ngayon, patuloy pa sa paghihintay itong mga bumbero pero natagpuan na nga itong katawan ng bangkay, kumpirmadong nahulog mula doon sa ikalawang palapag ng kanyang kwarto. Tapat lamang daw ng kanyang kwarto, Jerry at Anthony. Tumausbos papunta ron sa may basement kung saan nakita itong katawan ng biktima. Antabayan ang ilan pa nating mga ulat sa mga susunod na oras. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, CZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. 6 na minuto na lang, 8:00 na. Ang panahon natin biglang aaraw, biglang uulan. Yung mga may sasakyan dyan, naku, napakalakas makarumi ng sasakyan yan, kumbatsero. Talaga. Kaya siguro yung kaibigan mong si Yusek, panayang linis ng sasakyan. Naawa nga ako. Siya kung naiisip. Yusek, ibenta mo na kaya yung Range Rover mo. Nang hindi ka na nag-aalalang nadudumihan yan. Saka itong nabalitaan ko, Yusek, iniimbestigahan ka pala ng Malacanang. Yusek. Dahil sa? Dahil sa unexplained wealth. Ayun, nako yan naman talaga dapat. Tinitingnan talaga dapat yan sa pamahalaan. Kasi ikaw hindi ka nag-iingat hindi mo ginaya yung ibang mga taga-gobyerno na nagtimpi. Hindi ipinangalan sa kanila. Hindi bumili. Hindi instant. Hindi instant. Hinay-hinay ang bihira. Meron talagang ganyan, hindi matiis, kumbatsero. Nako, iniimbestigahan ka na pala, Pogi. Sayang, ang ganda pa naman ng balbas mo.
Pero ang advice natin kay Yuse, kung talagang hirap lang siya laging maglinis ng sasakyan dahil madalas na umuulan, titanium coating mo na yan Maganda ba yan? kay Jeff Bugayong ng Shimmer and Shield. Hindi ka na mapapagod ng car wash mo. Ganon? Ba't hindi kumakapit ang hindi kumakapit. Bugahan mo lang ng konting tubig, tanggal na kaagad ang dumi. Di ba, Jeff? Ayos ba, Jeff Bugayong? Wala ba tayo ng Shimmer and Shield. Wala ba tayo dyan? Pero ang totoo niyan, sa mga bubong, naku, baka may mga kailangan ng palitan dyan, ha? Tama. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, May aluminum na. may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Ayan, para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ang tanong! Ay, teka, may pabati pa pala rin eh. Naku, muntik ko na makalimutan. Si Charlie Bautista ng Intel Division ng Bureau of Immigration. Happy birthday! Happy birthday, Boss Charlie. Ayan, tsaka si Jun Di Makutak, may binabati yan. Si Katoto, Congressman Toto Mangudadato. Birthday din pala ngayon. Happy birthday. At si Marie Von Valentin Gonzales III. Ang bunso daw ni Val Gonzales ay nagbe-birthday din ngayon. Ayan, magandang umaga rin kay Engineer Aris Ramos. Aris, kumusta na? Kinakapatid, wala ba tayo dyan? Ay, mag-iingat po kayo ha. Lalo ngayon na kumbatsero, bigla pa rin umuulan. Ang lalakas. Ang lalakas. Tapos biglang iinit ng pagkatindi-tindi. Ay nako, daming may sipon ngayon at masasakit ang ulo dahil po sa pagbago. Kanina nga, muntik na ako hindi makapasok kung batsero. Bakit ka pumasok? Alam ko akala ko wala ka pa. Napilitan ako eh. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Buti pala.